Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa monitor natin na si Tropical Depression na Kabayan. Ayon po sa ating European Center, yung pinakasentro nga po nito ay namataan dito nga po sa may parte ng Davao. At ito nga po ay tinataglayan lakas na 45 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po yan na abot na 55 km per hour. Pero ayon naman sa bagong pag-asa DOST, yung pinakasentro niyan ay nasa Agusan del Sur. At parehas pa rin po no, na tinataglay nito yung 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 55 km per hour. At yung latest forecast track prediction ng European Center ay ito nga po ay posibleng dumaan pa rin dito sa may parte ng Zamboanga at dediretso nga po dito sa may parte ng Balabac, dito nga po sa may parte ng Palawan. Sa ngayon nga po, mananatili pong makakaranas ng pagulan ng halos buong Mindanao at ang halos sa buong Visayas dahil nga po dito sa extension ng kaulapan ni Bagyong Kabayan. At yung nilabas pa rin po ng European Center, yung pinakasentro nga as tropical depression na nasa kalupaan, yung pinakasentro nga po nitong ni Bagyong Kabayan ay magiging unpredictable. So makikita nga natin yung cone of uncertainty, dun lamang po maglalaro yung kanyang pinakasentro dahil nga po yung kung mapapansin natin wala yung pinakamata niya, no? Kaya yung kanyang sentro na pino-forecast track ng mga weather agency, kung mapapansin natin halos paiba-iba dahil nga po as tropical depression na nasa kalupaan, magiging unpredictable nga po yung pinakasentro nitong nasabing bagyo. At ito naman po yung nilabas ng bagong pag-asa DOST kanina na nakataas nga ang signal number 1 sa Guimaras, Negros Occidental, Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Camiguin, dito po sa may Leyte, Eastern Samar, signal number 1, Dinagat Island, dito po sa Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, signal number 1 po tayo dyan, Bukidnon, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, at Cotabato, kasama po yan sa storm signal number 1. Kasama na rin po dyan yung Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte ay nakataas ang storm wind signal number 1. Storm wind signal number 1 din ang southern portion nga po ng Palawan. Ito naman yung latest track prediction ng bagong pag-asa DOST, no? Kung mapapansin nyo, sa ngayon nga po, nagkaiba na yung kanilang forecast track prediction. Kung yung sa bagong pag-asa DOST, dediretso nga po yan dito sa may Zamboanga del Norte, at yung sa European Center naman natin ay bababa po yan dito sa may parte ng Zamboanga City. At dediretso naman po dito sa may Balabac, pero dito naman po sa may parte ng bagong pag-asa DOST, no, malapit nga po yan sa Puerto Princesa, Palawan. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga yung mga lugar na posibleng nakakaranas ngayon ng malalakas na pag-ulan. Bunsod nga nitong si Bagyong Kabayan. Kung makikita nga natin dito, meron po tayong mga heavy rainfall. Dito pa rin po yan sa may parte ng Tandag. May malalakas na pag-ulan po tayo dyan. Asahan din natin na may mga malalakas na pag-ulan sa may Kabadbaran, sa may Butuan. Meron din mga posibleng malalakas na pag-ulan sa may Magsaysay. Asahan pa rin muna natin na makakaroon pa rin ng mga pag-ulan ng halos sa buong parte ng Visayas at may mga tsansa na rin ng pag-ulan dito nga sa may Palawan. Habang Southern Luzon naman at Eastern section ng Central and Northern Luzon ay makakaranas din ng mga posibleng pag-ulan. Pagdating nga po mamayang alas 10 ng gabi, mapapansin nga po natin na bahagyang
mawawala yung mga pag-ulan sa may parte ng Davao, pero may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain shower. May mga tsansa ng mga moderate rain sa may parte ng Bohol at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa eastern section ng Luzon. At pagdating naman po kinabukasan, December 19 ng alas 5 ng madaling araw, may tsansa pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa Visayas, Palawan, sa may parte ng Mindanao, eastern section ng halos sa buong Luzon. Dito naman po sa ating mapapansin nyo nga yung forecast track prediction ng European Center, halos hindi naman sila masyado nagkakalayo no ng bagong Pag-asa DOST. Kung yung sa bagong Pag-asa DOST medyo pataas, yung sa European Center naman po ay pababa. Ito naman po yung ating advanced weather forecast. Dito naman sa ating advanced weather forecast, mapapansin natin bukas December 19 ng alas 2 ng hapon, posible nga po yung pinakasentro nitong ni Bagyong Kabayan ay papalapit na dito sa landmass ng Palawan. At pagdating naman po ng December 20, ito nga po ay posibleng lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 21, mananatili naman pong lalayo na ng bansa itong si Bagyong Kabayan at magiging maayos na lagay ng panahon ng Visayas and Mindanao, pero yung Luzon naman po at Central Luzon ay makakaranas ng pagulan dahil nga po sa shear line. Pagdating naman po ng December 22, asahan natin may mga malalakas na pagulan sa Central Luzon at Northern Luzon dahil po yan sa shear line. By December 23, makakaranas pa rin po ng mga pagulan ng eastern section ng Luzon, maging ang Visayas, dahil nga po yan sa pagbugso pa rin ng amihan at ng shear line. Pagdating naman po ng December 24, disperas po yan ng Pasko, magiging maulan nga po sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, northern portion ng Visayas, Palawan ay makakaranas din po ng mga pag-ulan. By December 25, araw po ng Pasko, asahan natin magiging maulan nga po dito sa may parte ng Bicol Region, Central Luzon, including Metro Manila, Mindoro Provinces, Northern Luzon, at ang eastern section ng Visayas at halos buong Mindanao ay may tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng December 26, may mga malalakas na pag-ulan po dito sa may parte ng Mindanao at mapapansin nyo, lalakas nga po yung ating northeast monsoon at yung shear line ay magpapaulan nga po yan sa parte ng Central Luzon, Visayas at hanggang sa parte ng Mindanao. By December 27, magiging maulan pa rin po ang ating bansa, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dahil ito'y banta na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posible pang sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.